kailangan mo talagang dumaan dun sa mga malulubak na daan. Dun sa mga, yun nga, sa long path. Gusto natin na i-explore din yung sarili nating karanasan. Hindi pwedeng pipiliin lang natin laging hopeful. Yes. Kasama yung, ang ganda, dahil through your songs, somehow tinuturuan mo yung nakikinig kung paano nila i-navigate yung experience nila. Doon mo makikita na ang buhay ng isang tao ay kailangan pagtibayan at pinagtibay tayo lahat ng panahon. Hi, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist, and welcome to the Breakdown Podcast, where we break down your thoughts, feelings, and experiences that make us human. So ngayon, sa episode natin, for sure marami na naman makaka-relate sa atin. Pero syempre, bago yon, gusto ko munang pasalamatan yung lahat ng mga sumusubaybay sa mga social media platforms natin. Yay! Kasi dumadami na tayo at marami na rin yung mga nagko-comment para magawan sila ng mismong mga special di natin sure maisama sa episodes. At saka sinasagot din naman natin yan minsan sa comment section. So maraming salamat kasi nag-i-exist to dahil sa inyo. Kaya wag niyong kalimutan na kung hindi pa to na-share sa mga kaibigan at mga kapamilya ninyo, wag niyong kalimutan sila na itag o kaya i-share pa to ng patuloy, para mas dumami pa yung community natin, mga breaklets, kasi wala pa tayong official talaga na tawag sa inyo, breaklets, yung social media platforms natin, huwag kalimutan yung ating YouTube, 'di ba? Mag-subscribe tayo. Pwede rin yung ating Facebook page, yung ating TikTok, pwede rin yung Instagram, and syempre yung pinakabago yung ating Threads. So, actively nagpo-post din kami dyan. So, huwag nyo kalimutan mag-engage, lalo pa sa ating mga threaders. Ayan. So, syempre, ang episode natin, I think, marami dito, lalo pa yung mga nasa papunta ng quarter life crisis o kaya midlife crisis or bahala ka kung anong edad na nararanasan mo ngayon yung crisis na to, makakatulong siya sa atin para kahit papano naman maunawaan natin, kung ano yung nangyayari dito sa life natin. Kasi may mga times wherein hindi natin naiintindihan kung bakit ba nangyayari yung mga bagay na to. And meron tayong special guest para i-unpack yung changing season ng life, and I believe na siya yung right person para dito dahil meron siyang album na kung saan nakapaloob doon yung mga lessons na may kinalaman sa buhay, sa self-care and sa self-love. Nako, inabangan ko din to nung pandemic. At saka, isa sa favorite ko talaga na artist. Lalong-lalo na yung song na Ako Naman Muna. So, hindi na papatagalin pa. Inaanyayahan ko si Miss Angela Ken. Hello po! Hello, Breaklets. Tama po Breaklets. ba? Breaklets. Hello po. Hello. Kamusta ka naman? Okay naman po. Masaya. Blessed and productive naman ang bawat araw na ibinibigay. Oo. Alam mo, sobrang ganda nung mga nakikita kong mga videos tungkol sa'yo. And natutuwa ako kasi sabi mo, ang saya, tas productive. Yeah. Tapos yung mga nagko-comment, sobrang natutuwa sila sa aura mo ngayon. Thank you Diba? so much. Oo. It's so blue. Parang, It's so blue. yung Oo. design po. Inalign talaga to para sa'yo. Thank you po. So, yun. Yun nga, yung pinag-usapan natin kanina, kasi may mga times na may mga pagbabago sa life natin, lalong-lalo na yung mga uncertainty. Yeah. And ikaw, as an artist, I think, sobrang importante din syempre, di ba, yung mga pinaghuhugutan ng kanta, di ba? So, bago tayo pumunta dun sa mga songs na yun, I think, importante din na malaman ng mga nakikinig sa atin, lalo pa yung mga naglo-look up sa'yo, di ba? Yung, kapag kunwari yung buhay, talagang diretso ka agad, no? Oo, wala nang intro. Joke lang. Okay lang. Kaya nga tayo nandito sa podcast na to para diba? mapag-usapan siya. Para mag-breakdown ka rin. Para tissue. Sakto din siya kasi di ba, kulay blue. Opo, sige na, tanggapin na natin yan. Ayun, so, lahat ng emotions, mapipindot ngayon. Oo, hindi lang si sadness. Oo. Yeah, so, dahil uncertain nga yung life, ikaw as an artist ba, like, paano mo ba nina-navigate yung uncertainty ng life? Siguro para mas specific, there was a phase in my life na I was really uncertain with my craft. With my branding, with my art, with who I am as an artist. And not directly as a person, pero kasi it's also a factor
na ano ba talagang gusto ko? Ginagawa ko ba to dahil gusto ko o dahil gusto ng mga taong nakapaligid sa akin na gustuhin ko? Kasi magkaiba yon. Magkaiba yung gusto nila for you sa gusto mo for yourself. And then, matagal din siya, parang taon din nung bago ko na-discover na ito pala yung hindi lang gusto, but this is what I love. This is my passion as an artist. And yun, kailangan mo talagang dumaan dun sa mga malulubak na daan. Dun sa mga, yun nga, sa long path. Kasi walang shortcut. Di ba nga, moving on, there's no specific process or shortcuts. Even discovering yourself, wala din talaga siyang shortcuts. Kung kailangan mong ma-experience yung mga bagay na even the most uncomfortable things para lang malaman, hindi ko pala to gusto. No? Yeah. Ang ganda ng sinabi mo tungkol dun sa di mo alam kung gusto mo ba to o gusto to ng mga tao pa sa. Kasi kapag kunwari sumisikat, di ba? Talagang mahirap Mahirap natin malaman kung gusto ba talaga natin ito. Kumbaga living authentically, di ba? Paano mo siya ma-maintain na hindi nalulose yung self mo dun sa proseso na may mga taong nakikilala ka, may mga gusto pa sila makita tungkol sa'yo. Yun yung part na yun, mahirap na proseso siya for you. Pero ano yung feeling, ayoko naman na pumunta tayo kagad dun sa part na yun, pero ano yung parang isang bagay na nakatulong sa'yo para kahit papaano ma-separate mo yung na yun, yung part na yun. Yung halimbawa, ito gusto ko to, ito parang hindi to align sa akin. The art of saying no. And the art of not saying yes all the time. Yun nga, tulad ng sabi ko, parang yun yung pinaka lagi kong binabaon sa sarili ko na hindi lahat ng pintuan ay para sa'yo. Pero wag ka ring matakot na buksan ng mga pintuan kahit hindi mo alam kung para sa'yo. Yeah. So, ayun siya na marami akong mga, lalo na wala naman akong connection nung pumasok ako sa industriya. Wala akong kahit ano, like lahat bago, para siyang panaginip, para akong pumasok sa isang TV na movie, tas bigla na akong pumasok nang wala akong briefing, walang kahit ano. And then, syempre, hindi mo rin alam kung ano yung gusto mo. Bata ka pa nun bata pa po ako nun And everyone around you would say na this is for your own good. Which I think they still mean well naman din talaga. Pero kasi, hindi ka rin nila kilala as a person. Yun. So, ayun. And then, syempre, nung bago ka, you would say yes to almost everything. I think not almost everything talaga. To the point na, dahil nga nag-yes ka, doon mo na makikita na, yun nga, na, hindi pala ako para sa ganito, hindi pala ako para sa ganyan. This doesn't meet my principles as a person as well. So, ayun, hanggang sa even the people around me, yung support system, napaka-importante din nila. Kasi sila din yung magsasabi sa'yo na, talaga ba, gusto mo yan? Kasi minsan kailangan mo rin ng mga ganun na mangkakeltok sa'yo na, huy, ganyan ka ba talaga? Parang di ka naman ganyan. So, you need those kinds of people as well. And those people na, di pa, bagay to sa'yo. And then, at the end of the day, yun nga, na ikaw lang din talaga yung makaka-discover nun for your own. Yung malilito ka di ba? Yeah. Lalo pa yung kung kunwari biglaan, sabi mo nga, bigla pumasok doon, parang, di ba? Surreal siguro yung feeling na yun, Cloud9. Oo. And then, syempre, kapag sobrang saya natin, ang hirap talaga makatanggi. Overwhelmed ka diba? kasi. Yeah. Kaya ang ganda nung reminder mo na importante magsabi ng no. At the same time, yung mag-reflect na hindi lahat ng pinto ay para sa'yo. Yes. And nakapasok ka ba dun sa mga pinto na yon na hindi para sa'yo? Yeah. Paano mo siya prinoseso yung part na yun, di ba? Kasi hindi siya para sa'yo. Kasi madaling sabihin na, ay, dito nag-align sa akin. Di ba? So, no. Pero, yung proseso din, di ba, na parang, hindi to nag-align sa akin. Paano mo na power through? Kasi ang hirap din nun di ba? May dumaan sa social media, sa algorithm ko, na ang sabi niya doon na yung pagpasok mo sa pintuan or sa pagbukas mo ng pintuan, that's not the hardest part. That's just a part of it. Kasi the process, or kung
ano yung mga hahakbang mo doon sa paglalakbay mo, doon sa loob ng pintuang yun. Those are the hardest parts. Kasi yun nga, kumbaga wala ka talaga, hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. Pero siguro, yun nga, tulad ng sabi niyo po na, paano ko nalaman na hindi para sa akin yung pintuan na yun and paano ko siya na-overcome. I think, wala eh. Hindi ko rin siya masasabi na may pare-pareha silang template. Kasi iba-ibang pintuan din naman yung nabuksan ko na hindi para sa akin. And it's fine. Yun naman yung lagi kong sinasabi na it was a risk. Yes, you will fail. Yes, it's not meant for you. But at the same time, there's no what ifs in your life anymore. There's no regret na hindi mo siya sinubukan. Pero at least, simula ngayon, pasok agad ng kanta. Sorry. Simula ngayon, hindi mo na ibibigay yun for yourself or for your future self. Kasi, na-overcome mo na siya eh. Babalik ka pa ba? Tama. Ganyan. And magandang sign ng resilience yun, yung learning from all of those experiences. Maganda yung pagpasok sa pinto, tinatry mo siya. Kasi sa buhay gano'n naman talaga eh. Life is meant to be experienced talaga. Exactly. So kaya malalaman mo lang talaga yun na hindi para sa'yo kapag naramdaman mo, talagang nadama mo sa loob mo na parang there's discomfort and masasabi mo talaga na parang hindi talaga siya sa akin. Malalaman mo lang kapag sinubukan mo. Mismo. Kaso ang hirap eh, no? Minsan, kapag nadadala ka din ng takot, parang ayaw mong subukan. Yes. May mga ganun ka din na Opo, experience. sobra. And I'm not saying na lahat din ni-risk ko ha. Oo. Meron din ako mga sa sobrang takot, wag na lang pala. Oo. Ganon. Meron din talaga. Siyempre, tao naman tayo eh. Totoo. Meron tayong mga fears na dahil fear nga natin siya, wag na lang nating i-overcome. May mga ganon. Pero at the same time, you're gonna weigh it na, are you gonna, 6'7". So, sorry po. You're gonna weigh it if, dun ka sa, hindi mo na siya ni-risk kasi nga takot ka, pero baka may mga what ifs lang na bumabagabag sa'yo. Or, you're gonna go to the other side na you took the risk, you failed, there were hardships along the way. Pero, nagawa mo siya. So, it depends. May pros and cons naman ng bawat side. So, yeah. At kung ano man yun, malalaman na lang natin siguro later in life. yes. So, speaking of, yung malalaman natin siya later in life, syempre diba yung life, sobrang uncertain niya. Yeah. May mga points siguro dun sa buhay mo na may ganun kang nararanasan na mahirap siya, nalilito ka, at hindi mo alam kung ano ibig sabihin nun. Meron ka bang ganun experience na saka mo lang na-gets nung tapos na? Meron ka bang isang alaala? Oh, alaala talaga. Diba? Memory. Na parang, masasabi mo na, hindi ko siya, alam mo yun, talagang kino-question mo yung sarili mo doon. Tapos, nung nangyari na, alam mo yun, after ilang years, saka mo nasabi, gets. Ito pala yun. May ganun ka bang moment? Hindi lang dahil sa pinopromote ko yung EP ko. Pero Sige, kasi, go lang. that EP is really yun nga. Lagi ko sinasabi yun na Panahon EP is really that personal for me. Kasi, speaking of uncertainty, dun siya nag-start eh. Oh. Dun nag-start ang journey ni Panahon EP. Those 6 tracks, dun siya nag-start. And there's a track or there's a song inside that EP na Kulimlim yung pangalan. And it talks about uncertainties. Na 'di ba ang mga makukulimlim na ulap, hindi mo naman alam kung bigla na lang ba siyang uulan, ambon, o baka hindi, kulimlim lang yan, dadaan lang yan. Wala kang kasiguraduhan sa ganong klaseng ulap. And that also talks about the kind of love na your love may be certain but the relationship is not. May mga ganon din. So, fun fact, that song, yun yung parang isa sa una na nasulat ko kasama yung partner ko. And then, I was ranting to him nung nagda-drive siya na, baka wala na, baka kay ako naman muna na lang talaga yun. Parang, maybe it was a phase. Maybe this music career fantasy is just a fantasy. Or it is just a phase in my life. I think, tapusin ko na yung pag-aaral ko, tapusin ko na yung pag-i-engineer ko.
And then, ayun, mag-office ako, magko-corporate ako. Maybe that's what's meant for me talaga. Parang pina-experience lang sa akin ni Lord, siguro yung musika. And then, sabi niya na, bakit? Ano bang nararamdaman mo? Ano bang bumabagabag sa'yo? Sabi ko na, wala na akong mapiga sa utak ko, wala na akong masulat na kanta na masasabi ko, hindi ka parehas ni ako naman muna, or whenever I go outside, parang hindi ako sa nananawa. Hindi. I will always be grateful for ako naman muna. Kasi siya naman talaga ang nagsimula ng lahat. And I'm happy and proud na ako rin naman yung gumawa nun. But at the same time, hanggang dun na lang ba? Na there are whispers in my head na, okay na yun, one hit wonder, okay na yun. Hayaan mo na. Hanggang doon ka lang eh. May mga ganun. Kung magpapakatotoo lang. May mga ganun talaga. Pero, ayun, I was so blessed na yung partner ko nga, sabi niya, sige, saan ba kita matutulungan? Paano kita matutulungan? He's not a writer. He's not a songwriter. He's not a poet. He's just a normal person na, sabi niya lang na, paano ba kita matutulungan? Tumitingin ako sa daan. Specifically sa Skyway. Sa Naiya pa yon. Panaiya pa yun na toll gate. Tapos sabi ko, sige nga, gawa ka nga ng mga 2 sentences na about sa mga makukulimlim na ulap. And then sabi niya, tulalang nakangiti sa kawalan, oras di hamak na di namalayan. And then the rest is history. Sa kanya galing yun? Sa kanya? The first verse ni Kulimlim, sa kanya nagsimula yun. Wow. Yeah. Habang damang haplos ng hangin, kasabay ang pagbulong ng dalangin. Wow. Sabi mo, he's just a normal person with extraordinary support. That's the kind of love na, Oh, diba? Alam, kinikilig May we find this kind of love. Parang gano'n, yeah. Kapag mahal ka ng tao, he or she would do, like, even the things na he or she is not really meant to do in the first place. Pero, gagawin niya. He would be that person for you. Kung nasa comment section sila ngayon at nakikita yung reel na to, gagano sila, may this kind of love, find me, ganon, oo. Search nyo lang. Abangan nyo. Pero para makita kayo, kailangan yung pakinggan. Yes. Diba? Oh, napansin ko nga kasi nagtitingin din ako ng mga articles. 2 years ba? Actually, funny kasi kahapon, nagtatry ulit ako magsulat sa daan. Medyo, random lang. Then, nagsascroll ako sa voice message, sa voice recording, sa phone. May 2023. So, sabi ko, okay, almost 3 years din naman pala siya. So, it was crazy. And those 3 years, you were talking about, yung crisis? Yeah, yung crisis. Parang existential crisis na papatanong ka sa sarili. Yeah. Those 3 years talaga. Worth it. One of the hard. Worth it ba? Mismo, yun yung gets. Kaya pala. Medyo matagal lang, Lord, pero worth it siya. Pero nakaka-proud ka. Thank you po. Kasi hindi mo siya sinuko eh. Like, hinayaan mo na mag-brew sa mind mo yun. And sa mga nakikinig sa atin, ganun yung parang dine-demonstrate niya ngayon na hindi natin nalalaman yung sagot. Ngayon, malalaman lang natin siya later in life. Yes, mismo. Diba? So parang sa tamang panahon. Oo, tamang panahon. Diba? So kumbaga parang talaga siya, hindi siya ganun kadali. At something na yung mga worth it, usually talaga it takes time. Yes. So kaya yung part na yun, na uncertain ngayon, malalaman lang natin siya later on, no? Totoo. Salamat doon sa fun fact na yun. Doon pala siya sa papunta sa airport. Yes. Doon pala siya sa Naiya. Wow. Yeah. And dahil nga nasimulan na natin yung mga kanta. Ayan na. Siyempre, importante din kasi dahil ito ay The Breakdown Podcast, pinag-uusapan namin yung mga emotions, experiences, and puntahan natin yung mga yung mga tracks ng song. Ayan. Oo. Ay, hindi ka kakanta. So, yung kung ano yung naituro sa atin, di ba? Nung mga pinagdaanan mo. So, somehow, na-connect mo nga, sabi mo, very personal yung panahon EP, di ba? So,
ibig sabihin yung mga tracks na yun talaga, may mga bakas yun ng mga karanasan mo tsaka lessons, no? Yes. So, ayun. Para dito sa breakdown, i-breakdown natin yung Panahon EP, no? So, siguro simulan natin dun sa pwede mong sabihin, ano yung emotion dun sa song na yun? Okay. Oo. And then, siguro, isang line. Aha. kung pwede ba? Isang line na i-express mo yung emotion na Sure. sinabi mo. Okay. Simulan natin sa, ayan, excited na ako. Sa Panahon. Before that, Panahon is a collab with me and Jan Roberts. It talks about kung ano yung mga susunod mong gagawin pagka nakabalandra sa'yo ang lahat ng pintuan na hindi mo naman alam kung para sa'yo. Kaya pala pintuan sinasabi mo kanina. Yes. Ayun, yung feeling ko nung sinusulat ko yun, I feel so seen. I feel, lalo na it's a collaboration kasi na I feel na, yun nga, hindi lang ako yung nagkakaroon ng ganitong battles kasi nag-align din yung lyrics namin together. Na okay, same pala. Or parang, hindi man same, pero nararanasan natin as human beings pala talaga to. So, okay, saan ba? Okay. Kay bilis ng panahon, di alam kung paano sisimulang humakbang patungo sa mga pintuang unti-unting nabubuksan. Oh, Yeah. ganda. Yung emotion na yun, anong emotion siya? Ano ba? Hindi kasi siya happy kasi siguro uncertain. Uncertain pa rin. Pero excited. There's an excitement doon sa Bubuksan. sa pagbukas mo. But there's also fear kasi. So, Hopeful? Oo. Pwede rin siyang hopeful. As in, yun nga, iba-iba kasi talaga siya ng emotions na pwede mong ma-feel. Pero siguro to be specific, I think excited yung tao. May halong takot. May halong takot. Kasi uncertain. Yes. Ang ganda naman. Ang ganda ng panahon na yun. Thank you. Yeah, pinapakinggan ko din yung mga tracks mo. Pag nagda-drive. Oo. Yeah. 21 minutes. Yeah. So, alam ko. 21 minutes yun. So, yung next natin, Baka Bukas. Si Baka Bukas yun. Hopeful talaga. Yun yung emotion niya. Kasi, it's such a positive song na very unconditional. Very unconditional din siya. So, favorite line ko siguro doon or siguro isang line doon is Baka bukas ay ako na. Yeah. Di ba? Baka bukas ay ako na. Ano siya yun nga, hindi ka rin sigurado kung bukas na yung mangyari, pero malay mo naman. Alam mo, ang ganda talaga ng song na yan kasi kami nga, yung mga previous episode din, yung meron ako kasi mga parang episode about existential crisis, mga ganyan. Yung hope, alam mo ba? Talagang bigla ko na-resonate ko. Yung nagbibigay sa akin ng hope before, kapag sobrang gulo na, yung hope lang na sinasabi ko lagi sa sarili ko, baka bukas. Lagi yun talaga, promise. Yun yung sinabi sa akin ng nanay ko. Na kapag anak hindi okay, baka bukas. Kung wala ka makitang maganda ngayong araw, baka bukas. Kung hindi bukas, sa susunod na bukas. Kaya alam mo ito, isa to sa gusto ko talaga na song mo. Thank you po. Ayun, emotion. I'm happy lang din na the song is doing its purpose. Yeah. Yun talaga naman yun. And very straightforward naman nga kasi si Baka Bukas. It's just a straightforward na tracks ng Panahon EP. I think majority, I think everything, every track pala sa Panahon EP, straightforward naman siya. So, ayun, hopeful siya. So, isang line na nagpapakita ng hopeful. Ibahin mo ako sa milyong mata nila. Piliin ako, sana bukas ay ako na. Hayaan akong ipadama na iba ka. Oh.
baka bukas. Yes. Yay! Baka bukas. Baka bukas. Ito yung kanina pinag-uusapan natin tungkol dun sa kulimlim. Di ba yung mga clouds? Kulimlim. Ano siya eh. Malungkot siya eh. Sad siya na song. Medyo pag dudugtong ko lang, yung emotions ni Kulimlim, pwede bang mamayain kahapon? Kaya sila nasa gitna kasi sila yung pinakamasakit na songs sa panahon ni EP. So, sila yung mga sad level 1, sad level 2, sad boss level. Yun siya. Kaya siya ganon. Ano bang, favorite line ko, isa sa favorite line ko kay Kulimlim is, of course, the first verse na, tulalang nakangiti sa kawalan, oras di hamak na di nawalayan, habang damang haplos ng hangin, sabay ang pagbulong ng dalangin. Yun. Ang nakakatuwa dun sa mga songs, no? Kahit ano siya, mixture talaga siya. Yeah. Na parang, syempre, kapag gusto natin na i-explore din yung sarili nating karanasan, hindi pwedeng pipiliin lang natin laging hopeful. Yes. Kasama yung, ang ganda, dahil through your songs, somehow tinuturuan mo yung nakikinig kung paano nila i-navigate yung experience nila. Kung alam mo lang, ganun talaga siya. Ang ganda. Kung alam mo lang. Mali. Kinanda. Ayan. Yan. Gusto ko tong song, yung pwede bang mamaya. Pwede bang? Kakanta rin. Yes! Pwede bang mamaya, ano siya, longing. Oh. Yan siguro. Para mas specific lang, aside from sad level 2. Longing siya. From the title itself, pwede bang mamaya? And then, pwede bang, madami kasi din tayong pwede bang mamaya eh. Pwede bang mamaya na yan? Pwede bang mamaya ka na umalis? Pwede bang mamaya ka na magpaalam? It's all about stretching time and at the same time, trying to squeeze everything in with that person, with that moment. Ayun siya. Ano ba? And gusto ko lang din i-take yung time na to na sabihin na dun sa first 2 choruses ni Pwede Bang Mamaya, ang una niya is, humihiling na naman sa mga tala. And then, realizing na I shouldn't be asking the stars. I should be asking who made those stars. Kaya sa dulo, it's, humihiling na ngayon kay Bathala. No. Sana naman ay tingkin na wag ka sanang mawala. Yung di kailangang tipirin ng sandaling kasama ka. Pwede bang lumaban pa? Pwede bang sumugal? Pwede bang mamaya? Pwede bang wag na lang magpaalam? Oh. Wag tipirin kapag kasama ka. Alam mo, pinagtitipid ninyo. Ibuhos nyo na, Chares. Yes! Diba? Be present. Tipirin yan. Goripot naman. Oo. Di ba may pinagaan mo? Todo na natin to. Na minsan lang tayo mabubuhay. Yes. Oo. Di natin malalaman kapag di natin susubukan. Ang ganda. Malay mo, ito na lang pala yung chance para masabi mo yun or para makasama mo yung tao. So, grabe naman ang sakit naman yan. sorry, pero kasi that's the truth eh, di ba? Daming pwedeng mangyari. Daming pwedeng mangyari. Kaya yung sabi mo, sinestretch yung time, di ba? So, 5 minuto'y gawing linggo o kaya'y gawing taon na siguro. Oo. Kaya yung pagiging mindful, importante yun yung kumbaga kung yung pwede bang mamaya, ibaba mo muna yung cellphone mo, kung sino yung kaharap mo, kausapin mo siya. Di ba? Sabihin mo yung mga gusto mo sabihin. Yeah. Ang hirap kaya na kapag hindi natin nasasabi yung mga bagay na gusto nating sabihin sa isang tao mahalaga sa atin. Di ba? Yeah. Or huli na lahat. Oo. Grabe naman to. Sorry po. Issue. Ito. So, sa mga nakikinig, no, kunin nyo yung station ninyo. Yes. So, next, kahapon. Oy, that's my favorite right now. Siya ang, kumbaga, iba-iba tayo ng faces sa and iba-iba rin yung favorites ko
Malay mo bukas iba na rin yung favorite ko sa track. Pero sa ngayon, favorite ko si Kahapon. Kasi even though it's a sad song, even though it's a longing song, it's very unconditional din. Same ni Baka Bukas. Na may line kasi doon na baliktarin man ang ikot ng mundo, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Oh. Kung pwede lang bumalik sa kahapon, ay ginawa ko na. Kung saan mga talay masaya, kung saan tayo'y masaya. No, may sakit yun. Sakit siya. Sorry. Talaga, di ba? Pipiliin ko. Masakit. Ang sakit siya. Di ba? Ikaw pa rin Bakit pipiliin. ka natawa? Masakit siya. Oh. Meron ka man pinaghuhugutan doon na. Okay naman po yung relasyon ko. I mean, pwede hindi naman tao, di ba? Hindi, pero kasi, yun nga, kahit na sinasabi kong personal yung panahon ni EP, it's also personal because those are also compilation of experiences ng mga taong personal sa akin. Na mga kaibigan ko, mga mahal ko sa buhay, mga kapamilya ko, mga katrabaho ko. So, kayo na bahala. Kayo na bahala kung kaninong mga mahal ko sa buhay yung mga experiences na yun. Pero kasi, yun din kasi yung lagi kong iniisip. Baka kasi iniisip nyo na, baka ini-imagine niya lang or baka hindi talaga siya based sa experience. For me kasi, one of the key factors on doing a song, personally, is finding the truth in every situation. Na paano nila magigets kung hindi naman totoong nangyari? Paano mo masusulat yung mga specific na lyrics na yon kung hindi naman siya na-experience? So, yon. Besides authentic siya, of course, it's the truth in every song. So, ganun. Yun si Kahapon. Si Kahapon, ano siya? Unconditional and hopeful din siya. Yeah. Ang ganda. No, ito yung mga example na hindi talaga kayang pantayan at palitan ng AI. Yes! Thank you so much! Inom lang po ako tubig. Charot. Pero 'di ba, yun yung hindi kayang palitan ng mga AI kasi temo kung gaano mo binuhos yung sarili mo dun sa mga tracks na yun. Yeah. Very personal siya. Kaya damang-damay. And I'm not really super against naman sa AI. Yeah. Kasi of course, pang-assist naman talaga siya. Pero when it comes to art, when it comes to craft, doon talaga ako sensitive. Kasi, True. AI is a compilation of data, di ba? It's a compilation of all the things that a human has made. Di ba? And when it comes to craft, when it comes to your art, when it comes to those kinds of areas, it's an experience. You need to experience it for you to express it, for them to feel it as well. For them to listen to it na, okay, it's real. It's true. It came from true feelings, true experiences, true emotions. Kaya yun. Tama yun. And ito yung pinaka-last, no? Simula ngayon. Ay. Simula ngayon, strong na siya eh. Baga, strong, independent person na siya. Ano na siya? Happy, relief. Relieved na siya sa lahat ng mga na-experience niya all throughout the seasons of life. Yan. Siya yung pinagtibay ng panahon. Favorite line ko lagi doon is yung last part talaga. Kasi, diba? Sample. Di mapapangakong di maibubuhos sa maling tao ang tamang pag-ibig. Ngunit siguradong di na mauubos ang pagmamahal ko sa aking sarili. Simula ngayon. Yun siya. Strong na siya. Kaya parang ganda siyang pandulo. Yeah. And, yun nga, yung reality niya na hindi mo naman din masasabi kung sa tamang tao mo mabibigay yung tamang pagmamahal mo. But, at the same time, you know, na the love that you're giving is right and hindi ka na nauubusan. May natitira at may matitira sa'yo.
Gusto ko yung sinabi mo na yan. Kasi nagre-resonate ako sa perspective na ganyan. Kasi laging sinasabi na, alam mo, parang may tinitipid ka. Magtira ka para sa sarili mo. Actually, yun naman talaga eh. Parang, parang yung pagmamahal naman natin, hindi naman siya talaga totally nauubos din. Yeah. So, kailangan lang syempre minsan, kailangan lang talagang tinitimpla, ganyan. Pero hindi siya naubos eh. Nare-refill siya. Exactly. Kumbaga, ang pagmamahal mo sa ibang tao, you can still give your all. Pero kasi, there's also this factor na once you give your all, that doesn't mean na kakalimutan mo na rin yung sarili mo. Like, Tama. hindi mo na aalagaan yung sarili mo, hindi mo na papahalagahan yung sarili mo, hindi mo na bibigyan ng time yung sarili mo. Kasi, what's the essence of loving other people if you cannot even love yourself for who you are? Paano ka din nila mamahalin kung hindi mo rin tanggap yung sarili mo? Tama. Paano ka mamahalin kung ikaw ubos ka para sa sarili mo? So, kaya yung ganong klaseng pagmamahal, ang talagang pagmamahal, sabi nga may nabasa din ako eh, kapag mahal daw natin yung isang tao, tapos inaalagaan natin yung sarili natin, talagang ano siya, form din siya ng pag-express mo ng pagmamahal dun sa tao na yun. Kasi, di ba, humahaba yung buhay mo eh. Inaalaga mo yung sarili mo para meron ka pang panahon na makasama siya sa panahon na nandito ka. Exactly. Di ba? Totoo yun. So, kaya hindi siya dapat gano'n na parang ibigay mo yung todo yung sarili mo. Di ba? Pag ibigay mo yung pagmamahal mo, hindi siya parehas na kakalimutan mo yung sarili mo. Kaya gusto ko yung pag-point out mo na yan. Lagi na may misinterpret yun, no? So, malaki siyang misconception when it comes to loving people. Totoo. When it comes to also entering a relationship. True. Kasi, hindi naman sa pagmamayabang wala, naalala ko lang po bigla, na kasi ako mahilig ako magpuyat. Mahilig ako. Minsan, unhealthy din kasi yung pamumuhay ko sa sarili ko. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko mahal yung sarili ko. Parang dumating lang ako sa time na yun na I'm eating like unhealthy foods. I don't eat. I don't drink enough water. I don't hydrate myself enough. I don't sleep very well, ganyan. And then sabi ng partner ko, paano pa kita makakasama na matagal? Kung di mo alagaan yung sarili mo. And then, yun, kaya sobrang ganda nung sinabi nyo na, tama eh, kasi paano mo ma-express yung pagmamahal mo dun sa tao kung hindi mo nga aalagaan yung sarili mo, hindi mo papahalagahan yung sarili mo. Not just physically, but also mentally and emotionally, na you should know na you are also enough for who you are as a person and ayun, as a human being talaga. And somehow, nakakatulong yung, katulad nung babalik ko lang na mention mo kanina na naging mahalaga sa'yo yung support system na meron ka. Yeah, sobra. Talagang sobrang paikot lang din siya eh, na mas minsan nalalaman at nakikilala natin yung sarili natin talaga kapag yung mga tao din sa paligid natin na supportive. Pwedeng dahil sobrang mas, alam mo yun, minamahal mo yung sarili mo kasi yung mga tao sa paligid mo, ini-inspire ka din na mas mahalin mo yung sarili mo. No? Totoo. Tapos sila din gano'n, na-inspire din sa'yo. So, importante It's na, a win-win situation. di ba, yung support system na sinusuportahan ka, na-inspire sa'yo, at ganun din ikaw sa kanila. Totoo yun. And speaking of mga support system, healing, yan yung na-mention mo, meron part ng ng Panahon EP na line, and gusto ko somehow na malaman ko anong ibig sabihin nun sa'yo. So, nakalagay doon yung tayo ay pinagtibay ng panahon. So, yung line na yun, ano ba personally yung ano mo doon? That's the core of Panahon EP. That's, kung tatanungin nila ako or kung paano ko i-describe in just one sentence or one phrase, I think, si Panahon EP. It's a compilation of songs na doon mo makikita na ang buhay ng isang tao ay kailangan pagtibayan at pinagtibay tayo lahat ng panahon. Kaya siya ganun din yung flow, kaya ganun din yung pagkakasunod-sunod ng mga tracks. Pero kasi depende rin yun sa buhay ng isang tao. Pwedeng nauna sa kanila si Kulimlim, sunod si Pwede Bang Mamaya, sunod si Simula Ngayon, dulo nila si Kahapon. So, iba-iba naman din tayo ng timeline. Yun din naman yung kinagandahan ng Panahon EP. So, ayun, kasi totoo eh, magiging better ka lang kung naranasan mo yung mga worst case scenarios. Makikita mo lang yung beauty ng isang bagay pag nakita mo rin yung ugly side. So,
yeah, dun nanggaling yung pinagtibay ng panahon. Gusto ko yung na-mention mo tungkol dun sa pag-embrace ng worst, Case. 'di ba? Worst case scenarios. Somehow na i-connect ko siya dun sa analytical psychology. May ganun eh. Na part ng sinulat ni Carl Jung. May principle siya doon na sinabi na the first test of challenge is to embrace your shadow. So, yung pati sa sarili mo, may kilala mo lang siya at mas pagtitibayan ka kapag na-embrace mo yung mga bahagi ng sarili mo na pwedeng hindi maganda, yung mga ganun challenges. Ngayon, nai-connect siya doon na parang, kaya hindi dapat siya shortcut. Yes. Di ba? Mas mahirapan ka. Mas mahirapan ka. And tulad nga nung na-mention natin, life is meant to be experienced. So kung ito yung season ngayon, era na to, hayaan mo yung sarili mo na sige, experience lang natin, ano bang ibig sabihin nito sa akin? Yeah. Kasi hindi naman din siya magtatagal, di ba? Totoo. Pero mapapansin natin paulit-ulit ang isang bagay kapag di natin siya natututunan. Yes. Experience Totoo. natin, di ba? Yeah. Sobrang ganda nung mga nilalaman nung ano, no? Thank you po. And kanina, na-mention mo yung in-explore mo yung sarili mo and it takes some time, 'di ba, before mo ma-identify kung sino ka as an artist. Ikaw as someone na parang sabi mo nung nang magkausap tayo kanina, na parang open book ka. So, paano mo na-embrace yung vulnerability na yon na alam mo yun, na-express mo yung sarili mo? Siguro sa kung paano din kasi ako pinalaki ng nanay at ng lola ko. Pinalaki ako ng two of the most amazing women that I know, which is my mom and my grandmom. Pinakita nila sa akin na, yun nga, even though we are not complete, it was still a beautiful life. Pinalaki nila ako ng tama, pinalaki nila ako ng maayos. Pinakita nila sa akin kung paano maging kontento. Pinakita nila sa akin kung paano mag-appreciate ng maliliit o malalaking bagay. Kasi lahat ng yan dumarating sa buhay natin for a reason, even though sometimes we don't understand it yet. Pinakita nila sa akin na you can express yourself freely as long as wala kang inaapakang tao. As long as wala ka namang sinasaktan. Or kung meron man, unintentionally, it's out of your control, pero what can you do? Lalo na pag na-address sa'yo. Sila yung naghulma sa akin bilang maging maayos na tao. Maging mabuting tao. So I think, dun ko nakita na the beauty of vulnerability is showing yourself, but at the same showing yourself in a good way, and at the same time seeing also the bad sides na pati siya na kailangan mo din siyang ipakita sa mga tao kasi dun din this world kasi siya sa mga flaws tayo nagkakaroon ng common grounds. Kung saan pa yung mga pangit, dun pa natin nakikita yung isa't isa na magkakapare-pareho. Lalo na sa ginagalawan nating generation ngayon. And paano natin yun maiaangat sa buhay, sa pang-araw-araw? It's also by pulling each other up. So, ayun siya. Ganun nung part na yun, no? Yung dun sa mga parang flaws or imperfections na meron tayo. Doon tayo nagkakaroon ng connection. Yeah. And actually, yun yung sinasabi ni Brené Brown. Na yung when it comes to vulnerability, kumbaga, opposite siya dun sa iniisip ng mga tao na kapag naging vulnerable ka, meaning mahina ka, baliktad. No. Diba, the more na sinasabi mo. That's one of the bravest things a person can do. And ganun mo siya Showing your nakikita. vulnerability. Oo. Yes. Totoo. Ano yung mga na-witness mo na naging vulnerable ka na somehow? Nakita mo yung positive change? It's by knowing na hindi lahat kaya ko mag-isa. Ganda nun. Kasi yun din, throughout that journey for Panahon EP, or not just for Panahon EP, but for me as an artist, I was trying to keep it to myself kasi may time sa akin na baka mamaya kasi nakakahiya or maging abala lang or baka may ginagawa pa sila or baka hindi nila magustuhan or baka all the negative energy nagtatago lang silang lahat sa akin. And kailangan ko lang palang isingaw. Hindi ba ganon? Isingaw yun para magsilabasan sila. And for me to accept na, Angela, hindi mo kayang gawin lahat kahit na may Ken ka sa pangalan mo.
Ang ganda nun. Diba? Kahit na sabihin mong you can because you're Angela can, but not everything you can. You can't do everything. Kaya, you can still do it, but you need support. You need help. Yes. Kaya, doon mas na-appreciate ko rin yung importance ng team, ng management, ng label, ng friends, ng family. Kasi iba-iba sila din ang naiaambag sa buhay ko eh. Totoo. And dun mo marirealize na the community that you have, kahit na iba-iba sila ng areas ng sa'yo, or parang 'di ba sinasabi natin na iba-iba sila ng circle, parang iba-iba yung na ibibigay mong energy sa bawat isa. It's because that's their purpose in your life. They will help you take care of those seeds na ibinibigay mo sa kanila. And then, kapag hinayaan mo kasi silang alagaan ka rin as a person, magbo-blossom na lang lahat ng yan into a beautiful, powerful, and strong tree or a plant na di mo mamamalayan yun. Ayun siya. Ang ganda nun. Yun yung power ng vulnerability na kapag sinasabi mo, nag-ask ka ng help, kasi hindi naman talaga meant na gawin ng mga bagay na mag-isa. Diba? Kahit sa mental health struggles, diba? Ang laking tulong na nagsasabi ka na hindi ka okay. Sobra. Kasi tao ka. Hindi ka naman AI. Yeah. Hindi ka perfect. Kumbaga, AI nga nagkakamali din, di ba? Exactly. Diba? So, what more pa Exactly. tayo? So, kumbaga parang importante na masabi natin yung mga bagay na yun kasi kailangan din natin i-allow na mahalin nila tayo sa paraan na alam nila. No? So, ang powerful nung na-mention mo about sa vulnerability. Take note niyan. And dahil nga doon, no, na natulungan ka nila somehow na kumbaga parang yung gawa mo ngayon ay kumbaga product siya ng Yes, hindi lang bunga siya. bunga siya ng lahat ng Yes. yun. Yes. Kaya siguro bago matapos ito, no, baka meron kang mga message o kaya parang gustong sabihin sa mga nakikinig sa atin ngayon. Kasi kanina pa natin pinag-uusapan yung ganong klase ng parang daloy ng buhay, 'di ba? May mga struggles, uncertainty. And then ngayon, pinagtibay ng panahon, 'di ba? Ano yung siguro huling message mo sa kanila? I know it's gonna be hard. Yeah. It's gonna be so hard for you to step up and tell even one person na you're not okay or na hindi mo na kaya or na nahihirapan ka. Pero give it to yourself. Hindi mo naman kailangang ipalandakan na ginawa mo yun or hindi mo kailangan ng wala namang required na rami ng tao. Pero give it to yourself, even to one or two people na kailangan mo ng tulong. Para sa'yo yun. That's self-love. That's how you show yourself na you appreciate your life. And connecting it with music. I just hope na not just me, not just my music, but other artists as well, makita or ma-feel mo yung embrace ng music, ng art sa pagpapahalaga mo sa sarili mo. And na yes, it may take time to see the success or na kung worth it ba ang lahat. Pero worth it yan. Lahat ng pinaghihirapan ay may mapanghuhugutan sa dulo. Lahat ng pinaglaanan ng oras, ng pansin, ng dugo, ng pawis, lahat ng yan magbubunga ng maganda. Yun ang panghawakan mo. Yan lang. Yeah, thank you. And siguro pang huli na message para sa sarili. No, yung siguro kung meron kang gustong sabihin dun sa version ng sarili mo, yung binubuo. Binubuo yung panahon natin. di ba? Yung Before? Oo, yung younger self mo, di ba? Baka meron kang gustong sabihin sa kanya ngayon kasi ikaw na yan. Hi, be! Blue na buhok natin. Na-achieve na natin yung ating blue hair fantasy. Pero kidding aside, we did it. Thank you for never giving up on us.
I mean, we did it phase 1, level 1. For sure, madami pa tayong kailangang i-work on. Hindi natin alam kung ilan pa yung mga struggles or challenges na dadating sa atin. Pero nakaka-excite lang kasi marami ka ring finace na na-conquer na natin. And I'm just so happy and proud and blessed na kinaya natin yun. Na unti-unti, hindi naman siya mabilis, hindi siya agaran. Pero dahil dun sa mga panahon na yun, pinagtibay tayo parehas. Pinagtibay tayo ng panahon na lahat ng mga baka bukas natin ay nangyayari na ngayon. Na yung mga binabalikan natin kahapon, yun din ang nagpapatibay sa atin ngayon. And I just can't wait for our other baka bukas to happen. So, I love you. And to more baka bukas. And to more baka bukas. Yeah, Yes. maraming salamat Thank sa you so napaka-inspiring na message. Ayun, so sa mga nakikinig sa atin, no, bigyan mo ng sarili, no, ng panahon kasi talagang sabi nga niya, walang mga bagay na pinaghirapan mo na mauuwi sa wala. Meron at meron siya. Kasi pinaghirapan mo yun, binuhos mo yung sarili mo doon. Kaya maraming salamat sa Thank pagbibigay you ng so panahon. much. Yes, of course. Ngayon, di ba? Yes. Baka pwede mo naman sila baka pwede mo ulit i-promote or i-ano sa kanila, i-share. Ayan, hello po. Saan ba? Okay. Hi everyone. Again, I am Angela Ken. Maraming salamat po. Breakdown. Tama Oo, ba? the breakdown. The breakdown. The breakdown for having me. It's such a pleasure to be part of this talk, this episode. Sana po pakinggan nyo po ng buo ito. And at the same time, speaking of pakikinig, please do listen to my newest release na EP, which is Panahon. It is a 6-track EP and it's all yours. It's out now everywhere. Meron din siyang mga music videos, lyric visualizers. Check it on Tarsi Records YouTube channel. Meron din siyang short film. So, thank you po. And maraming salamat po sa pakikinig. Thank you so much sa Thank you pagbibigay ng panahon. Of course. Yan, so sa mga nakikinig So sa atin witty. ngayon, no, bigyan natin ng sarili ng panahon. At syempre, yung life, hayaan din natin na mag-unfold. Life is meant to be experienced tulad nga ng sabi ko kanina. At ang dami natin natutunan sa episode na to. And baka nagtitake notes pa rin kayo hanggang ngayon, di ba? Pwede ninyong ulitin ito sa ating mga social media platforms. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-follow din kami sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, and even sa Threads. So maraming salamat mga breaklets. Until the next breakdown. This is Crossroads Media.